Nagkaharap na po sa Senado si Mr. Willie Gonzales at ang biker. Tunghayan nga po natin yung magkabilang panig habang pinapaliwanag nila o kinikwento nila kung ano ang totoong nangyari sigun sa kwento ng isa't isa. Pakinggan po natin kung sino ang mukhang nagsisinungaling at kung sino ang nagsasabi ng totoo. Panoorin po natin. Nangyari po kasi ito ng August 8 po. Sa iyong kaalaman, ha? Apa. Ito, yung totoo lang po talaga. Nangyari po ito ng August 8. Oo, kasi pag hindi ka magsabi ng totoo dito, alam mo na, wow, the consequences, nangyari diba? po ito August 8. Sabi mo na totoo. Pauwi na po ako galing trabaho. Habang binabaybay ko po yung welcome rotonda, paangat po yun, nasa loob po ako ng bike lane. Bigla po may pumasok na isang kotse. So ang ginawa ko po, dahil maliit na po yung linya, bumaba po muna ako. Pumasok sa bike lane. Opo, nandun na po siya sa bike lane eh. Okay. So bumaba po muna ako doon sa parking side ng South Asia College. Inunahan ko po siya. Kasi wala na pong space eh, para po ma-occupy ko yung bike lane. Dahil nga bisikleta lang po ako, naabutan pa rin po ako ng bike. So nang time po na yun, nagit-git na po ako sa gilid sa loob ng bike lane. So wala po akong choice kasi pag hindi ko po tinapik yung kotse niya, either matumba ako sa kotse niya, masagasaan po ako, o mabagsakan ko yung mga pasahero na nag-aabang ng sasakyan. So pagdating po dun sa unahan, huminto po si Ginoong Gonzales. So dahil papunta po siya ng Irod, ako noon papunta ng Quezon Avenue, nagtapat po kami dalawa. In short, hindi mo nabangga yung likuran ng sasakyan niya. Nasa loob po ako ng bike lane, Your Honor eh. Hindi nga, ang tanong ko, Hindi po. hindi yung nag-sudden brake siya, binangga mo Hindi siya. kasi kung nabangga ko po siya, susubsob po ako sa Okay. salamin ng ano niya ng Tinapik kotse po. mo. Tinapik ko po kasi Yung nasa tapik mo ba, nakasira sa kotse, na yupi yung kotse dahil tapik mo? maliit lang po yung kamay ko, Your Honor. Siguro naman hindi ko kayang yupiin yun. So walang yupi. Wala po, nandun po ako sa loob ng bike lane. So paglabas po, nagkatapat kami. So nakita ko nga, medyo may edad na si Ginoong Gonzales. Medyo siguro, dahil na rin po sa traffic, medyo pagod na rin, uminit na rin po siguro ang ulo niya. So ako naman po, hindi ko na po siya pinansin kasi parang tatay ko na rin po eh. Dumiretso na po ako. Dahil doon po sa kanto ng Welcome Rotonda, may mga lumiliko pong sasakyan na galing E. Rodriguez saka mga sumasakay po ng mga pasahero. Lumabas po muna ako konti ng bike lane kasi hindi po ako makakapasok eh. Tiyempo naman po, nang pabalik na ako ng bike lane, doon na po pumasok si Ginoong Gonzales. Doon na po niya, nangyari po yung kinat na po niya ako at nabangga ko na yung gilid ng kotse po niya. Before that, wala kayong sagutan? Yung una, yung Hindi ko na pagtapik mo? po sinagot pagbaba niya? hindi ko na po si Ginoong Gonzales kasi nga alam ko mainit na po ang ulo. Paano mo masabing mainit ang ulo? Anong Kasi pinagsasabi iba niya? na po yung itsura niya po eh. So, Alam mo may galit na po talaga sa mukha niya. Siguro dahil na rin po sa pagod, dahil sa edad na rin po. ikaw hindi ka rin nagalit. Hindi po ako nagalit, sir. Hindi mo siya Kasi minura. nang nakita ko po siya nagalit, wala rin pong mangyayari pag kinausap ko siya. Dahil ang taong galit po, pag kinausap niyo, sigurado, walang patutunguhan niyo yung usapan niyo. Yeah, po. wait, Mr. Senator Chairman, Jimmy. with your permission, tanong ko lang gaano kalakas yung iyong pagtapik sa kotse? Ang tapik ko lang po, parang normal. Medyo may kalakas. Kasi sa totoo lang, Hindi, kasi sa isang interview mo, na amin mo na nangyaring may natapik mo, gaano kalakas na? Kasi, Mr. Chair, paglabas si Mr. Gonzales, mainit ang ulo eh. So gusto ko lang Yung malaman. tapik ko na, siguro nakatatlong ko sa kanya po, pokpok na gano'n sa gilid. Kasi para makaught ko po yung attention niya na, nagigit-git mo na ako. So doon po, nandun na po kami sa kanto ng Kitanlad, doon na po nangyari, nabangga ko na yung gilid ng kotse niya kasi alanganin na po, talagang padiretso na po ako eh. So ang nangyari po doon, lumabas na po si Mr. Gonzales, si Ginoong Gonzales, tapos yun nga po, bigla niya akong sinapok nasa lubong ko rin ng helmet. Normal lang naman po siguro sa atin na kahit sino pong sapokin sa atin, magre-react po talaga. So doon na po nangyari, kinasaan niya ako ng barel, na bumunot siya. So after po noon, nag-ano po kami sa hinila niya po yung bisikleta ko kasi akala niya tatakas po ako eh. May pumagit na po sa aming siklista. Sabi ng siklista, wag naman ganun. So sabi na tatawag tayo ng polis. Doon na po nag-second motion si Ginoong Gonzales. O sige, tumawag ka ng polis. So habang dinala po namin yung bisikleta ko sa gilid, meron pong gwardiya doon. Sabi sa akin ng gwardiya, huwag ka nang sumagot kasi may baril. So pagdating po ng siklista, may dumating na rin po yung mga polis.
Pagdating po ng pulis, pinakalma niya po yung sitwasyon. Ano po doon, tinanong po kami ng pulis kung anong nangyari. Tapos sinabi niya po yung side niya, sinabi ko naman sa akin. Binigyan din po ako ng payo ng pulis doon, ni Seradan. Sabi niya, susunod, huwag kang basta-basta tatapik ng kotse kasi hindi natin alam baka yung mga taong ganyan, may pinagdadaanan, mainit yung ulo. So siguro, baka na-tsempo lang na sa kanya ka na ano. So ako naman po, inamin kay Seradan, sabi ko, talagang nagit-git lang po ako, Sir Kako. Matagal na po ako nagbabike, may git 10 taon na. Pumupunta pa ako ng Makati, Paranaque, binabike ko lang po yan. So, sabi ko, talagang first time kong ginawa tumapik ng kotse. Kasi maski sa akin po yun, nagmamaneo din po ako. Pag tinapik, magagalit din po ako. So, sabi ni Ginoong Seradan, sabi niya, hindi namin pwede arestuhin si Ginoong Gonzales. Wala naman kami nakitang baril eh. So ganito na lang, sabi tatawag tayo sa traffic sector para maayos to at magawa ng incident. Hindi mo sinabi na may baril? Sinabi ko po sa kanya, Tapos ang sabi ng pulis? wala naman po silang nakitang baril, sir eh. Wala silang nakitang baril. Opo, pagdating po nila, Sinumbong mo. sinumbong Kasi may ko. baril yan. Opo. Kinasahan ako. Opo, pero sabi nga nila, wala po silang nakitang baril, kaya hindi po nila pwedeng arestuin First, si Adan. Gonzales. Adan. Yung Adan. Ha? Hindi ba inimbitahan lahat dito na involved? Sige, continue. So yun po, nang tumawag po si Seradan sa traffic sector, siguro mga 30 minutes, dumating na po si Sir Rasay. Galing pa po sa isang responde sa traffic incident. So tinanong niya, anong nangyari? Sabi ko, yun nga, ginitgit pa ako ni Ginoong Gonzales, nabangga ko siya, yun na po na may baril siya. So sabi niya, ba't wala ka sa bike lane? Sabi ko, na lumabas ako kasi kinat niya ako. So sabi ko, may baril siya. Hindi naman po kasi nakita ni Sir Rasay. Sabi ko, may CCTV naman po kako para makita nyo rin yung totoo. So doon po nangyari na pumunta po kami ng barangay. Doon na po nakuha na nagsasalita po ako doon sa CCTV kasi kako yun may baril. Pagkatapos po noon, sinakay po ako ni Sir Rasay, pumunta po kami ng traffic sector sa Kamuning. Pagdating po ng Kamuning, yung that time po kasi maraming traffic incident na nangyari, marami pong tao doon, nakapila kami. So, dinala muna po kami doon sa pinaka-head, yun nga po, pinanood yung video. So, sabi nga, anong plano nyo? So, that time po, medyo mainit para yung ulo namin. Sabi ko, magdidemanda ako, pareho kami magdidemanda. So, yun nga, Tapos, ang nangyari po noon, naghintay po kami na gawin yung report po, station po. Yun nga po yung galas. So tinawag po nila dun sa Galas Station, sinundo po kami. Pagdating po dun ng mga kapulisan po natin sa traffic sector, pinansakay na po nila kami sa mobile. Actually po, pag galing po dun sa traffic sector, may isang barangay na, kasapi ng barangay na nag-a-assist po sa akin nakamotor. Hanggang sa nakarating po kami ng Galas Station. Pagdating po dun sa Galas Station, tinanong po kami ng kapulisan kung ano nangyari. Yun nga po na nagkaroon kami ng tapos natutukan ako ng barel. So sabi ko doon kay Sir Kako, doon po nangyari sa Welcome Rotonda. Sabi ko, pwede natin check, baka may CCTV. So wala rin po kasing idea ang kapulisan natin that time. Sabi niya, sige, punta tayo doon. Tingnan natin kung meron tayong makikita ng CCTV para makita natin kung paano nagsimula. So pagpunta po namin doon, chinek naman po nila lahat yung CCTV po sa area na yon, lalo na po doon sa ng Southeast Asia College. Yun nga lang po, mayroong CCTV, ang problema, sira po. At meron doon sa kabila naman po, sa isang establishmento, hindi naman po gumagana. So pagkatapos po doon, dahil wala naman, bumalik na po kami ng Galas Station. Bago po kami bumalik, dumaan po muna si Sir sa barangay Don Manuel. May binigay pong papel. So bumalik na po kami ng Galas Station. Pagbalik po namin ng Galas Station, abang may ginagawa si Sir doon sa niya na sinusulat, pag-isip-isip ko kako, malaki abala na sa akin to eh. Unang-una, walang kasama yung mga anak ko sa bahay, wala yung misis ko po. So naisip ko naman po, kako, wala namang mawawala sa akin kung magpapakumbaba ako, kako. Total, wala namang nangyari sa akin. So, kinausap ko po yung si officer, yung sa investigador po ako, sir, magkano bang babayaran ng yung mga nadadami sa kotse na ganyan? Sabi ko, wala kasi akong idea eh.
Sabi naman niya ng Sandali, gano'n. anong damage pala nung kotse niya? Yung nagasgasan ko po sa gilid, yung tinamaan ng handle ko. So gilid na. Opo. Hindi yung sa Mahaba po tapik, kasi hindi yun. sa tapik. Hindi po, mahaba po yun eh. Mula po doon sa puno hanggang doon sa driver's side po. Okay. So sabi ko doon kay sir, sabi niya, usually sa Banawi, mga 2.5 siguro, ganyan, sabi niya. Sabi, sir, ganito na lang po ako. Kausapin niyo na lang po si Ginoong Gonzales, pwede ko naman bayaran yung na-damage ko. Sabi ko, pwede kami mag-usap, tawagin niyo po, mag-usap kami yung lalaki sa lalaki. So nga po, siguro dahil nag-subside na rin yung galit ni Ginoong Gonzales, nagharap po kami dalawa. So sinabi ko sa kanya, sir, kako, kung ano may na-damage sa kotse nyo, babayaran ko yan. Pero hindi cash kako, hulugan kung gusto nyo. Doon nga po, siguro napag-isip din ng Ginoong Gonzales na seryoso naman pa ako sa sinasabi ko. Sabi ko, sir, may 800 ako. Itong 500, ibibigay ko in good faith. Sabi ko, paunang bayad doon sa na-damage ko. Ngayon, kung may problema po doon, iiwan ko yung number, tawagan niyo po ako. Hindi ko po tatakbuhan yung responsibilidad ko. So doon naman po sa portion na yon, humingi din po ng pasensya sa akin si Ginoong Gonzales. Sabi niya, pasensya ka na kasi pag rush hour, di natin maiwasan, may napapasok kami sa bike lane. So pasensya ka na doon sa nagawa ko. So doon po nangyari, nang nagkasundo kami, nagkamay po kami. Ako, wala na po akong galit sa kanya eh. Napatawad ko na po siya. So nagkamay kami, nagyakapan. Tapos ang isa pong inano ko doon sa pulis, kako sir, isa lang concern ko. Kasi papadyak pa po ako pauwi, galing to ng Welcome Rotonda hanggang Caloocan. Sabi ko, paano po yung safety ko? So ang sabi po ni sir, sabi niya, huwag kang mag-alala. Bakit ka? Akala ko ba nagkaayusan kayo? Nagkabalikan kayo ng loob? Oh, hindi eh. Kamayan pa Hindi, kayo? bago po kami nangyari, sir, inano ko muna yung safety ko po, sir eh. So, before kayo Opo. nagkamayan, Opo. bago kayo nagreglo, nagtanong ka? Opo, yun Alam ang ko after na. Hindi po. Sabi ko, paano po yung safety ko? Sabi ni sir, yung sa investigaro, walang mangyayari sa'yo. Pag oras na may gumalaw sa'yo, siyang unang aarestuin namin, siyang person of interest. So sumagot naman po si Ginoong Gonzales. Sandali lang ha, Opo, balikan sige ko lang po. yung sabi mo, nagbayad ka? Yun po yung good faith ng pagkabigay ko sa kanya, Your Kano? Honor, 500. Kasi nung una, ayaw nga niya tanggapin. Sabi, ba't di na lang 800? Sabi ko, sir, pangkain ko po yung 300 matitira kasi nagugutom na ako, nanginginig na ako sa gutom kako. Sigurado So, ka? In good faith na gusto? Opo, binigay Ha? ko po yung Bigyan mo Your lang. Honor. Kasi Ayaw niya tanggapin? nung una po, kaso nang huli, nakumbinsi ko na rin po. Okay. Sabi ko, hindi ko naman tatakban yung responsibilidad ko kako sa nagasgas, yung na-damage ko sa kotse mo. Babayaran ko yan, kaya iniwan ko po yung yung cellphone number ko po. So nang nagbitaw naman po si Ginoong Gonzales na walang mangyayari sa akin, doon na po na nagkamay na po kami. Niyakap ko po siya kasi wala naman po, okay na po sa akin yun eh. Nagpakumbaba na po ako. So doon nga po sa portion na yon, pati yung anak niya, kinamayan ko kasi sabi ko walang samaan ng loob. Ayaw ko magtanim kayo ng samaan ng loob kasi nag-ayos na kami. So after nun po, umalis na po sila, kinuha ko yung bike. Pag alis ko po, tinawag pa ako po ng isang pulis na investigador. Sabi niya, sir, kain muna tayo o magkape kasi malayo pa papadyakin mo, madaling araw na. Yun nga lang po, iniisip ko yung anak ko dahil walang kasama, hindi ko na po napagbigyan yung imbitasyon niya. Kaya doon na po, umuwi na po ako ng that time po. Doon po nagtapos yung lahat. We proceed to Mr. Willie Gonzales. We want to hear your version of the incident from nagsimula hanggang natapos. You have Okay the po. floor. Ilapit Your mo Honor. ilapit mo yung kwan mo, yung Yes, Your Honor. Ah, Galing okay. po ako ng trabaho. Almost 2 years na po akong bumabagtas to sa Espanya, pauwi sa bahay ko po. Baga approaching po ng UDMC o Welcome Rotonda, yung bike lane po, minsan natatapakan po ng 2 gulong sa right side ng mga kotse. Dahil pag ganun po kami ng E. Rodriguez eh. Pumreno po yung nasa harap ko, pumreno din po ako. Maya-maya gumalabog po yung kotse ko. Pagkalabog po ng kotse ko, tinignan ko sa salamin kung ano yung nakabangga sa akin. Hinandbrake ko, binuksan ko yung kotse ko po, bumaba ako. Pagtayo ko sa kotse ko, Your Honor, nakita ko bisikleta. Sabi niya, minura niya ho ako ng PI eh. Sabi niya, PI, gago ka.
bigla kang pupreno, kung hindi ka ba naman huminto ng bigla, hindi kita mababangga. Sandali nagsabi ka daw sa kanya ng putang ina? Wala po akong sinabi. Ha? Wala po, Your Honor. Wala. Ba kung mayroon man pong bumangga sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang po hindi ako yun. Kasi nasa right side po ako ng bike lane. Right side ka. Opo. So hindi mo siya nabangga sa likuran, sa gilid ka. Hindi po. So anong nakita mo? Yeah, continue. Tapos po, di sabi ko sa kanya, binalik ko po lang yung GAGO na mura niya. Ito, Mr. Gonzales, Opo. I want to inform you that pag nagsinungaling ka dito, Ay, hindi sa po. hearing na ito, you Opo. can be cited in contempt at pwede kita ipakulong sa baba. Opo. So, magsabi ka ng totoo, ha? Naintindihan ko po yun, Your Honor. Sabi ka ng totoo, huwag kang mag-imbento ng istorya dito dahil kung ikaw dismiss na pulis, ako retirado akong pulis, hindi tayo pwede magbubulahan dito, ha? Yes, Your Honor. Hindi po Tayo, ako, hindi po, yung yung totoo lang po, yung totoo yung totoo lang po sinasabi ko. Kung ano po yung interview sa akin ni Katonying, yun din po ang sasabihin ko sa inyo. Sige. Continue. Yung po, ang nagpainit ng ulo ko, dahil nung pagbalik ko sa kanya nung mura, habang nakatayo ako, ang ginawa niya ho, sinuntok niya po yung bubong ng kotse ko, na nakagwantes po siya ng pang-motorsiklo, yung may mga knuckles po, yung plastic. UP naman po, kitang-kita naman po ng mga investigador eh. Sabi niya sa akin, Investigador. Sino investigador dyan nakakita ng UP na sinuntok ng kuwan? Nakita mo? May dent. Saan banda? Nagano ka na ba? Nag-swear ka na? Okay. Paano nga? Police Staff Sergeant Peralta po, Your Sige. Honor. Upon Speed investigador ka ng traffic po. traffic. Upon inspection po nung sasakyan, meron po siya sa bandang roof po nung left side. Saan? Left side po. Left side. Ng roof po. Ng Roof. sa bandang bubong. Left side ng roof. Apo. Anong dent doon? Nakita mo? May medyo gas-gas po, Your Honor. Gas-gas. Picture po ako. Abe, picture ka. Apo. Yung ba tinapik mo? Yung bubong ng kotse? Hindi po. Gilid lang ng kotse po. Your Gilid ng Nasa kotse right ang side sinabi po mo? ako ng bike lane eh. Nasa kanan po kasi yung bike lane eh. Ito Willie Gonzales at saka Alan Banjula. As far as both of you are concerned, wala na tayong problema. Kasi nagkarigluhan kayo, ha? yes, Your Honor. Nagkarigluhan kayo. Yes, Your Honor. Pero my God, please, huwag niyo gawing tanga itong committee na ito na magsisinungaling kayo dito. Yes, Your Honor. Otherwise, may consequence yung pagsisinungaling ninyo, ha? Ayaw kung magsinungaling kayo. Opo, Your Honor. Please, Opo. please, ayaw ko mag-contempt ng isang, how old are you? 63, magsi-64 po, Your Honor. 60? 63 po, Your Honor. 63. Matanda ka lang sa akin ng 2 years eh. Ako 61 ako eh. Oh, so ayaw ko mag-contempt ng Ang sinasabi ko lang, taong na may sakit. ang sinasabi, According to you, may sakit ka, ha? opo. Ang Kaya sinasabi, huwag ka magsinungaling, please. hindi po ako nagsisinungaling po. Sige. Ang sinasabi ko lang po, Your Honor, yung tunay po na pangyayari. Kasi biktima rin ako rito eh. Nawalan ako ng trabaho, na ano ko sa social media, mga anak ko, pamilya ko. Naku, hindi naman po sinuntok yung kotse ko. Siguro yung bangga lang ko sa bumper ko, pagpapasensyahan ko na eh. So, you confirm na merong Nung in-inspect ko po, Your Honor, may nakita lang po akong parang nakita ka. meron po. Then, Hindi mo tinanong yung biker na ikaw bang gumanon nito? tinanong ko po, Your Honor, ang inamin niya lang po, may parang tinapik siya. May tinapik siya. Apo. Hindi mo tinanong kung saan siya nagtapik. Investigador ka eh. Ano? Tinanong ko po, Your Honor. So, saan daw siya nagtapik? Doon naman daw po sa may bandang sa side po ng bike lane. Sa side ng bike. Bakit mo you took hook, line, and sinker yung sinabi niya na sa bubong, yung ng gasgas? Anong investigador ka eh? O kung inayos mo yung trabaho mo, dapat pagdating dito sa investigasyon na ito, sikat ka na investigador.
Dahil ginawa mo lahat. Pero ngayon, magdududa ang tao sa iyo na baka may pinapaboran ito investigador na ito. Dahil hindi tinanong talaga kung saan ang kinalabog niya. But anyway, sige. Continue, Willie. Continue. Pagkatapos po noon, dinerty finger po niya ako, humabol ka kung kaya mo. Sumakay po ako sa kotse ko, kagad hinabol ko po siya. Upon reaching Welcome Rotonda, in the middle of the street po, going E-Road and going QA, may kotse pong tumabi sa akin. Be sure ha, kung mayroong somebody independent from among you two can provide corroborating statement na mag-corroborate kay Alan Banjula, then you are liable to be cited for contempt, ha? Apo, yes, Your Honor. I You're understand, lying, ha? I understand, Your Honor. Kaya nga, inibitahan naman dito yung vlogger. Andiyan ba yung vlogger? Vlogger. Kasi apparently yung vlogger na yun ang nakakuha sa totoong pangyayari, kaya kayo sinusundan ng vlogger. Kung merong independent mong magkapagsabi, mag-corroborate sa kanya, then alam mo na. Mr. Chair? Your Honor. Yes. Sir, sorry for interrupting. Pero ang sabi kasi ni Mr. Gonzales, naka-gloves si Mr. Banjola na pang-motor na may knuckles. Tama po yun? Yes, Your Honor. Kasi meron ho kaming picture na nakuha. Paki-flash na lang po. Pwede paki-flash yung picture para lang yung image. Yan po, parang close-up image. Parang wala naman siyang... May suot ba kayong guantes nun, Mr. Banjola? Naka-guantes ka nun? Naka-gloves ka? Wala pa akong gloves sa... Ayan, Your tama Honor. ba ito? Ito bang Opo, nakikita mo? Wala pa akong gloves kasi nga nasira po yung gloves ko. Oo nga po, itong nasa litrato ngayon, Opo. yan yung incident. Opo. Wala ka talagang gloves. Wala pa akong gloves. Ayun po, yun lang, Mr. Chair. Kasi yun po sinabi ni Mr. Gonzales, may glove siya na may knuckle. Mr. Gonzales, Yes, Your Honor. this picture won't lie. Wala siyang suot na gloves. Ngayon, ikaw pa gumagawa ng istorya, na suot-suot niya glove na Opo. may hard knuckles. Tingnan mo, nakita mo. Tingnan mo. Ang makakakita po niyan mismo, yung kanan po niyang kamay, nakagwantes po na makikita naman po ng mga pulis eh. Yung kanang kamay, yun ang kanang kamay niya. Wala ring gloves. Tinatanggal, Bare hands. tinatanggal niya po nung nung dumating na po yung mobile. Kaya sabi ko nga, Ano niya tinatanggal? Wala pang mobile yan, nagtututok. Akma ka pang bubunot eh. Oo. hindi, ang maganda pong kuha dyan, Your Honor, yung itinabi ko na, Please, silence muna, silence ha. No. Huwag kayong maingay. Your Honor, nung itinabi na po namin yung bisikleta, yung mga pulis po dumating, makakapagpatunay na talaga pong totoo po sinasabi ko po, hindi po ako nagsisinungaling. Kaya nga, totoo siya sabi mo, pero totoo rin itong picture na ito, na nagsasabi na wala siyang gloves. Alam mo, Mr. Gonzales, kahit anong sabihin mo, ang tao na nanonood, sabihin nila na, dati kang pulis. Kaya naman kung palagi nalang sabi ng mga pulis sinungaling. Pulis ka, di ba? Pulis ako. Hindi po ako. Ayaw natin masira yung organisasyon natin at pag i-accuse tayo na sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Your Oo. Honor. Kitang, Paano nga yan? How can you yung kaya ko nga ho i-describe po yung yung guantes niya. sige, describe mo. Kulay itim po, tapos meron po na bilog-bilog dito na plastic po, hard plastic. Yung kanan pong kamay niya. Kaya nga, wala mang yung kanang kamay mo lang daw, may suot na gloves na may hard plastic. Yung mga biker po, Your Honor, hindi nagsusuot ng gloves na hindi pantay yung dalawa po. Sir Chair, meron din akong Yes, picture ng right Sir, hand niya. Wala talagang gloves eh. Ito, papaplash ko namin dyan. Wala talaga siyang suot na guantes. Nandito na sa cellphone ngayon. Your Honor, Sandali lang, Mr. Gonzales, sandali lang. sige po. Very clear dito. Wala siyang hawak, wala siyang gloves talaga. Your At Honor, saka ako ha, biker din ako. opo. Pag magsuot ka ng gloves na gano'n na may hard knuckles, tapos siklista ka, para kang gago. Gago ka. Gago. Magbisiklita ka tapos sa hard knuckles na hindi mo man kailangan yan sa bisiklita. Pang motor yan.
Your Honor, hindi po ako nagsisinungaling. Ah, May mga nakakita naman ng mga tao doon na baka ho nung bago ko siya abutan ay tinanggal niya na po dahil UP po talaga yung kotse ko po. Hindi po may UP yun, ng bare hands lang po, Your Honor. pero kung ako pasuntukin mo sa kotse mo, Ay malakas. mas malaki UP yung kahit na birhans ko lang. Gagawin ko Yes yung po. kotse mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Pero Sana, huwag tayong manufacture ng istorya dito, Mr. Gonzales, ha? hindi po ako nagmamanufacture. Regardless kung nasabi mo niya sa ibang forum na naniniwala sila, not in my committee. You cannot fool this committee, ha? Yes, Your Honor. Very clear yung nakikita doon sa picture na wala siyang gloves. Yun nga ho ang problema ko. At the time of the incident po, magkaharap po kami. Nung sinuntok po niya, harap po ako. Malapit po ako sa kanya sa distansya niya. Kaya kitang-kita ko po, nakagloves po siya. Mamatay man po ang buong pamilya ko. Hindi So, po kung idamay pamilya mo sa kasinungalingan mo, Hindi po ako nadamay mo pa yung pamilya mo. Hindi po kasi ako nagsisinungaling, Your Honor. Pamilya mo, idadamay mo kung magsinungaling ka. Oh, yan o. Tingnan mo yung picture na yan o. Oh, walang gloves yung right hand niya. Sa incident na po yan, Your Honor. Second incident, Your O Honor. ibig mong sabihin, from yung pagtapik niya ng kotse niya, tinapon niya yung gloves niya, tapos tuloy-tuloy siya magbike. Ang mahal ng gloves na yun ha, yung may nakil, itatapon niya. Hindi ko po alam kung nilagay niya po sa belt bag niya o saan po. Pero basta ako po nagsasabi po ako ng totoo sa inyo, Your Honor. Mataas po respeto ko po sa inyo. Yes. Wala na tayo dyan sa respeto. Ako rin, nagrespeto rin ako sa'yo. Kapwa tao kita. Nagrespeto ako sa aking kapwa. Pero kung halata naman masyado na nagsisinungaling ka dito, I cannot out of respect to this committee, hindi ko rin tatanggapin yung sinasabi mo. Hindi rin ako maniniwala talaga. Sige lang, continue. Anyway, after that, please. Tapos po, sumakay po ako sa kotse ko. Hinabol ko po sana siya. Nag-isip po ako, baka madamay pa yung trabaho ko, gulo, bagong opera din ako sa spine. Mahina na rin naman ako. Inisip po, gulo pa to. May tumabi po sa aking kotse. Bukas po kasi yung bintana ko dahil hinahanap ko kung saan siya nagpuntang way. Kung E-Road o Quezon Avenue. Sabi nung kotse, yung sumuntok sa kotse mo, dumiretso ng QA. So, diniretso ko po ng QA. Kung makikita niyo po yung CCTV ng barangay po, yung kinuha namin ng mga pulis, at kasama po si Mr. Banjola, kung makikita niyo po, hindi po cut na style ng pulis po yung ginagawa ko. Dahan-dahan po akong kumakanan, pinapatabi ko po siya. Dahil binangga at sinuntok niya po yung kotse ko eh. Hindi po yung abrupt po yung cut ko, hindi po ganon. Yung style natin nung araw sa mobile, hindi po ganon. Tapos pumunta po siya sa kaliwa ko. Kaya kung makikita niyo po sa CCTV, ang pagkabi ko ng kaliwa, dahan-dahan pa rin po. Which is, sa tingin ko, intention niyang ginanon ho yung bisikleta kasi ang haba ho nung ano ko, nung tama ko, mula tail light dulo hanggang doon po sa may side mirror po. Sige, pause ka muna. Mr. Badjula, Alan, Honor, intention mo talaga na gasgasin yung kotse niya? actually, Your Honor, kung makikita nyo sa CCTV, papasok na po ako ng bike lane nun. So, pagpasok ko po ng bike lane, pumasok po si Ginoong Willie Gonzales, pag-cut niya po ng ganyan, syempre, pabuelo na po, pababa po hanggang ditwason yun. So, hindi ko na po maiwasan sumalpok dun sa kotse niya. Kaya nagasgasan ko po yung kotse niya. Ipa-play nga natin. Please, i-play the video. Senator JB, please take over. Sandali. Secretary, please play the video. Ito pong video para... Wala pa? Sige. Transfer. Anyway, siguro
Mr. Bandiola, bago natin pagpatuloy sa salaysay si Mr. Yes, Gonzales. Your Honor. Oo. Yung pong sinasabi niya kasi masyadong ano siya, sigurado na merong ka raw gloves. Pwede ba yung unang insidente hanggang sa pangalawa, itinanggal mo daw? Pwede bang mangyari yun? Hindi ko po matatanggal kasi Your Honor, doon pa lang sa kanto po ng Welcome Rotonda, may mga sasakyan pong lumiliko doon. Pag nagkamali ka po doon, masasagasaan ka. Saka hindi po ganun kadali tanggalin ng gloves na Hindi, alam ko yan. Nagbabike din ako. Tsaka pwede ba magka-gloves ka na ano? Ang pang-gloves kasi na may pang-knuckle, pang-motor po yun. Hindi natin ginagamit sa nagbibisikleta. No? Tama po si Senator De La Rosa. Dahil ako po ay motorcycle rider and cyclist at the same time. Hindi ko gagamitin yung pang-motor sa bisikleta kasi makapal po yun eh. Di ba? So wala kang, for the record of this committee, wala ka talagang suot na gloves. Wala po. Maski yung mga ano po, alam nila, wala Yung po. po kiniklaim ng police kanina na merong dent sa kaliwang bahagi ng bubong nung sasakyan ni Mr. Gonzales, doon mo ba tinapik o sa likuran banda? Actually po, ang bike lane sa right side po, Your Honor. Sa right side, Opo. hindi sa kaliwa. Hindi Yung po kiniklaim kasi ni Mr. Gonzales, nung malapit Siguro na kung kayo, mayroong, may time ba na pinalo mo din yung ano? hindi po eh. sakyan? Kung Wala na. siguro mayroong pumalo sa kotse ni Ginoong Gonzales, malamang hindi po ako yun. Siguro, ako lang po siguro ang nakita niya that time po. Kaya ako yung na-kompronta. Ayun lang, gusto lang natin tanungin nyo dahil yung sinabi niya. Gusto Opo, natin salamat malalaman po. kung sino to. Yung video please, wala pa? Yung taasa mo yung volume ng sound para marinig natin. Kasi kung wala, meron ng available sa PNP na may sound. Sige, please. Ako nakikita. Pwede mang, Mr. Banjula, Yes po. para bang pwede mang umiwas? Bakit parang maluwag sa kaliwa eh? Tingnan mo nga, i-play mo nga uli. I-play mo uli. Sige nga, paki-play. Sige. Sabay pa gano'n dyan. Siyempre, oh. Ewan ko how to evaluate that. Senator JB, paano mo evaluate yung Alan. video na yan? Alan, Yes po. kasi tayo minsan nangyayari yan. No? Opo, opo. Alam mo, nagbabike ako, minsan may nakaharang, may nagbababa. Opo. No? Minsan pwede natin iwasan eh. Pero inaano ni Senator Bato, maluwag yung right lane, bakit sa kaliwa ka napunta? Parang yun yung tinatanong niya. Paano ka napunta? Papasok na po ako ng bike lane yan, Your Honor. Kaso lang, bigla siyang pumasok doon, so nakabig ko pa kaliwa po. Talagang hinahabol ka na nito noong panahon. Ito na yung second incident. Opo. Kinat ka niya. Opo. Yan. So, Kaya ka napunta sa kaliwa. malapit na po yung kaya hindi na ako makapagpreno talaga eh. Kaya na ako doon sa kotse niya. Kaya hindi ka na makapunta sa bike lane dahil Nandun na po. nandun na siya. Opo. Hindi kasi yung pang ni Senator Bato, medyo maluwag dito eh. Yun ang tinatanong Eh, namin, hindi pa bakit napakaliwa ka? Hindi pa ako pwede pumunta ng gitna ng kaliwa, Your Honor, kasi pag ako nabangga dyan, wala akong kalaban-laban po. Ako pang masisisi dyan, sigurado po ako din. Teka, tsaka parang ito na yung second incident eh, na talagang hinabol ka na ba niya? Ito na ba yung hinabol ka na? Opo, yun na po. Pangalawa na? Saka may papaano po diyang sasakyan palabas ng Kitanlad po eh. Yung pong high ace. Parang may nakita Opo. kong high ace. Ayun. Ayan po. Okay. So, yan naman po usually ginagawa nating mga siklista. Pag mayroon pong iiwas po tayo konti. Iwas na lang. Di ba? Kasi kanto po yan eh. Anong part ng bisikleta nakatama sa kotse niya? Manubela? Yung handlebar ko po. Handlebar? Gilid. Opo. Kasi naisandal ko po dun sa kotse niya eh. Kung hindi po ako nasandal sa kotse niya, talsik po ako, malamang masasagasaan po ako ng sunod na sasakyan sa left side po. So parang ang nangyayari po, sumandal po ako doon para lang hindi po ako tumalsik. Okay. Kaya hindi Mr. ko po kinontra. Gonzales, please continue.
Yes, Your Honor. Sige. Tapos po, nung may tumabi po sa akin kotse, sabi niya, kasi nakabukas po yung bintana ko eh. Nagbaba siya ng bintana, sabi niya, yung sumuntok sa kotse mo, nasa QA, wala dyan sa E-Road. So nag-turn po ako na papuntang Quezon Avenue. Habang bumabagtas po kami, nakita ko po siya palinga-linga. So ginawa ko po, kung makikita niyo po sa CCTV ng barangay, kinakabig ko po yung kotse ko, unti-unti pakanan. Sinisigawan ko siya na itabi mo. Bilangga mo ko, sinuntok mo yung kotse ko, itabi mo, mag-usap tayo. Ayaw ho niyang tumabi. So ang ginawa ho niya, pumunta ho sa left side ko, labas po nung bike lane. Kaya kung makikita niyo po, labas na po ng bike lane, yan po, yung pagpasok ko po sa bike lane na yan, dahil nga ho pinapatabi ko siya. Yung paglabas ko naman po dyan sa bike lane na yan, dahil kumaliwa nga po siya, pumunta siya sa left side. Na ayaw naman ho talaga niyan tumabi. Ang sa akin po, bilang dati pong otoridad, gusto ko lang kung implement yung natin, yung citizen's arrest. Dahil sinuntok po yung kotse ko at minura ko sa harapan ko po eh. So, gusto ko po implement lang yung Rule 113 natin na Section 5, yung citizen's arrest. Dahil wala pong pulis ako makita eh. Pero kung may pulis po ako nakita, tatawagin ko po, pauhuli ko po siya. Ngayon, wala naman ho ako rason para magalit ng husto at habulin siya kung hindi ho totoo na sinuntok niya ho yung kotse ko. Wala ho akong rason para Ang maganda po nito, nanawagan po ako rin sa kumukuha ng video. Bakit alam niya beforehand na may mangyayari sa amin ni Mr. Banjola dahil as if may nakita siya o na-capture siya na insidente ng panununtok. At yung kotse naman po na tumabi sa akin sa Welcome Rotonda at nagsabing, yung sumuntok ng kotse mo nasa Quezon Avenue, iniimbitahan ko rin po sana to shed light para malaman po natin yung buong katotohanan. Kilala mo yun? Hindi po, yun nga po eh. So, binalikan po namin ng pulis galas. Dala po namin yung mobile ng galas, kasama po si Mr. Banjola, inisa-isa namin lahat yung CCTV para makita po kung paano ako nabangga sa likod at paano po kumantong sa pagsuntok sa kotse ko para buong-buo po yung video sana. So ituloy natin doon, yung pinatabi mo siya, tapos nagas-gas yung kotse mo. Opo. Sige nga, continue. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyong lahat na hindi po ako nakapagpigil na mabatukan siya. Kasi nga ang haba ho nung habulan namin eh. At masakit po kasi sa loob ko yung suntukin yung kotse ko at dirty finger ako sa mukha. Yung bangga po niya sa bumper, initial na bangga niya, pwede ko pa hong patawarin eh, Your Honor. Pero yung sinuntok sa harapan ko at dirty finger ako, parang nag-isip nga ho ako, nag-second thought ako na actually mag-i-erode na ho sana ako eh. Kung walang tumabi sa akin na kotse at nagsumigaw na yung sumuntok ng kotse mo, tumiretso ng QA. Meaning, tuloy ka muna doon sa after that incident, hanggang sa pagkasamo ng baril. Opo. Pagbaba ko po, sabi ko, ba't ayaw mo tumabi? Kanina pa kita hinahabol. Sabi niya, bakit? Ano ba ang problema? Sabi niya ho, yung mata niya nanlilisik. Siyempre, mahina na ho ako, matanda na ho ako eh. Dumidepensa po ako, maatras ako. Pero inamin ko na po, umingi po ako ng tawad dahil nabatukan ko po siya. O, ikaw una ng batok. Opo. O, Inaamin ko po yun. Siguro dala po na silakbo ng damdamin ko sa pagkakasuntok niya po sa kotse ko, Your Honor. Yun lang So, po. nung pinatukan ka, nalilisik na yung mata mo na atakihin mo siya? Hindi po, Your Honor. Actually, normal reaction lang po sa atin yung pag binatukan tayo, magre-react po tayo kahit sinong tao po. Anong reaction mo? Susugurin ko sana siya. Susugurin mo siya? Opo. Kasi reaction po. Sigurado ka, susugurin mo siya? Gumalaw po ako ng ganun eh. Oh. Nagano po ako sa... So, sinabi mo ngayon, na susugurin mo sana siya. kasi binatukan niyo po. Binatukan ka nga eh. Reaction ko po talaga yun na pag bumaba ako ng bike, anin ko siya may baril po. Kaya hindi na po ako na Matras ka. matras po ako.
Baril po yun, wala akong patama doon. Tuloy ko lang. Ikaw, bakit ka nag-decide na kumasa ng baril? Bumunot at kumasa ng baril? Ang intention ko po noon, bumunot ako at nagkasa ng baril dahil pasugod po siya sa akin. Kahit i-review po natin yung inamin naman niya, susugod siya. Dinipensa ko lang po yung sarili ko at 45 degrees lang po. Alam niyo naman po yun, naka 45 degrees lang po tayo. Dahil pag gusto lang natin i-disable yung tao, if ever susunggaban niya ako. But still, kahit hindi mo tinutok, gantuting pa rin Opo, yun. mali po. Kasalanan. Pulis ka, di ba? Opo. Once may hawak ka ng baril, tinutok mo o hindi, sa harapan ng tao, Yes, Your still Honor. gantuting yun. Yes, Your Honor. So, Humingi po ako ng... Revised Penal Code violation yun. di ba? Yes, Your Honor. Humingi po ako ng tawad sa parte pong yung pambabato ko at yung pagbunot ko at yung pagkasa ko. Humingi po ako ng tawad sa lahat. Hindi lang po sa kanya o sa lahat po sa inyo. Kasalanan ko po yun, nabigla po ako eh. Kasi ang isip ko po noon, idepensa ko yung sarili ko dahil hindi naman ako ganun kalakaso eh. Galing ako sa spine operation eh. So, isip ko, yung inamin naman po niya, susugurin niya ako. So, sa akin po is, yung element na isya kumanman lang siya, wag niya akong masugod. Kasi kung madadakma niya po ako, baka mapatay niya po ako. Mahina po ako eh. Bagong opera po ako eh. So, Mr. Willie Banjula, Alan po, Your Honor. Alan, Opo. Willie, taga-media yun, di ba? Media yung Willie Banjula. Alan Banjula, Apa. clear tayo Apa. na susugurin mo siya. Kaya siya nakabunot ng baril at nakapagkasa. Normal reaction ko lang po yun, Eh, Your ano Honor. reaction mo? Kasi binatukan niya ako eh. Oh, binatukan ka. Opo. Bumaba po ako ng So, bike. nag-retaliate. Opo, So, sa galit. kaso lang po, inano niya ako ng, kasi ba't niya ako binatukan eh? Sabi ko, pwede naman niya ako kausapin na maayos. So nga, bakit mo siya binatukan? Kasi ayaw niya Ah. huminto. Mula Espanya po, ang haba po ng habulan namin. Hindi, nakahinto na nga eh. Hindi, Hinto na doon. nung hinahabol ko po siya, Oh. dapat po, kung talagang tinong tao siya, biker, dapat, kasi marami po akong kaibigan biker, wala akong nakilalang biker. Maski ako po, nagbabike po kami na anak ko dati, nung araw na wala pa ako sakit. Pero hindi ho namin inugali yung mampalo o manuntok ng kotse. Kasi alam namin, masama ho yun. Magagalit yung may kotse po. Ang nangyari ho po sa akin, ulitin ko po, yung galit ko nakita niyo po sa CCTV, pambabato, pagbunod ng baril, pagkasa. Lahat po yun, iniisip ko yun dahil pasugod po siya sa akin. Aktong susugod po talaga siya sa akin. Siyempre, dala po ng kahinaan ko, may sakit po ako. Ang punto ko lang po doon is, yung takutin siya na wag sumugod. Wag niya akong takmain kasi mapapatay niya ako. Pag bumagsak ko kami, hindi na ako makakatayo kasi galing po ako sa operation. So, ganun po yung intention ko lang. Kaya, Yung baril mo ba, kumpleto ng papilis yun? yes, Your Honor, kompleto po. Meron kang PTC-4? Opo. So ayan po, napakinggan natin yung kwento ng dalawang panig. Sino sa tingin ninyo ang nagsasabi ng totoo? Kung nais nyong mapanood yung buong kaganapan, search nyo po sa YouTube yung Senate hearing kaugnay nitong kaso ni Mr. Willie Gonzales at nung biker. Kayo, sa tingin ninyo, sino po ang totoong nagsasabi ng totoo? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.